Aminin mo na kasi sa kanilang totoo, Ita. Nandaya ka, kaya mas mataas ang score mo sa akin. Natakot kang malamangan kita, kaya ka nandaya. Handa kang gawin ang lahat para lang patunayan sa lahat na mas matalino ka kaysa sa akin. Eh kahit pa nga ang ibig sabihin nun ay mandaya ka. Mataray na sabi ni Carmine. Nakataas pang isang kilay nito at may ngininguya ang chewing gum. Hindi yan totoo, Carmine. Alam natin pareho na hindi ko magagawang mandaya. Magkatabi tayo ng upuan ng araw ng pagsusulit, diba? Kaya alam mo hindi ko yung ginawa. Nangangatal pa ang boses ni Ita. I don't know. Hindi naman kita pinapansin dati dahil busy ako sa test ko, no? Tsaka, tingnan mo na lang yung result ng exams. Yun ang patunay na nandaya ka. You got a perfect score? Habang ako na top 1 sa klase, 96 lang? Obvious naman talaga, diba? Nandaya ka para lamangan ako. After all, ang tingin mo talaga sa akin kalaban. That's why you did that. Hindi totoo yan. Hindi ako nangopya o nandaya. Nag-aaral ako ng mabuti. Kung talagang totoong hindi ka nandaya, bakit nakuha namin ang mga ito sa loob ng bag mo? Miss Ita Castañeda? Nagsalita ang principal. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ate, babalik ka ha? Babalikan mo pa rin ako. Kapag maayos ang buhay mo, balikan mo ko. Ayoko manatili dito ng matagal, ate. Gusto kong makasama ka. Niyakap ni Ita ng sobrang mahigpit at 7 taong gulang niyang kapatid na si Shelo. Naiyak naman ng iyak at nagmamakaawa sa kanya na balikan niya ito. Oo, Shelo. Pangako ni ate na babalikan kita. Maghahanap muna ako ng trabaho at kapag maayos na, kukunin kita dito. Para bang ayaw na ni Shelo na bumitaw sa kanya. Hihintayin po kita palagi, ate. Hindi po ako magsasawang maghintay sa pagbalik mo, ate Ita. Hintayin mo lang ako. Babalikan kita. Pangako. Kung pwede lang ay ayaw pa nga sana ni Ita na lumayo sa nakababatang kapatid. Gusto niya na nasa malapit lang ito sa kanya. Subalit pilit siyang pinaghihiwalay ng asawa ng tiyahin nila. Ano ba? Tama na nga ang kadramahan niyong dalawa. Dinaig niyo pang dalawang mga nasa teleserye ah. Pagalit pang buliw sa kanila ng tiyahin nilang si Ruby. Ikaw naman, Ita. Lumayas ka na. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita paalis dito. Mabigat ang loob na lumayo si Ita sa kapatid niya. Hinarap niya ang kanilang tiyahin na may sigarilyo sa pagitan ng labi at halatang inis sa itsura. Alagaan niyo po ang kapatid ko, tiya. Inirapan siya ni Ruby. Sus, huwag mo nga akong paalalahanan ng mga dapat kong gawin, Ita. Siya, lumayas ka na. Naririndi na talaga ako sa itsura mo. Ilang taon na rin silang nakatira ng kapatid niyang si Shelo sa kanilang tiya Ruby, ang nakababatang kapatid ng kanilang ina. Bago pumanaw ang kanilang mama, ibinilin sila nito kay tiya Ruby upang alagaan at bantayan. Ngunit taliwas sa inaasahan, napakasama ng ugali ni Tia Ruby. Inalila silang magkapatid at halos araw-araw ay pinapahirapan. Ngayon nga, nagsawa na ang tiyahin nila sa pagpapakain at pagbibigay ng tirahan sa kanila. Kaya nagpasya itong paalisin sila. Ang masakit pa, pinapili sila ni Tia Ruby kung sino sa kanilang dalawa ang aalis. At dahil isa lang daw ang pwedeng manatili sa bahay, upang manilbihan bilang utusan. Naisip ni Ita na napakabata pa ni Shelo at tiyak na hindi pa nito kakayanin ang buhay na mag-isa sa labas. Kaya't sa kabila ng sakit ng loob niya, siya na lamang ang nagkusang loob na umalis. Alam ni Ita na kailangan niya magsakripisyo para sa kapatid
at handa siyang harapin ang anumang hirap sa labas. Basta't masiguro lamang niyang ligtas si Cielo sa pangangalaga ni Cherubi. Even if it meant leaving her behind in such a cruel environment. Sinikap ni Ita na maging matatag para sa kapatid niya. Huminga muna siya ng malalim bago nagpaalam sa kapatid niya. Paalam, Cielo. Mag-iingat ka dito. Pangako sa'yo ni ate na babalik ako. Babalikan kita. Magpakabait ka dito, ha? Lalapit pa sana si Cielo sa kanya subalit pinigilan na ito ng kanyang Cherubi. Sus, ang daming kadramahan. Umalis ka na lang, Ita. Kukuda ka pa. Mabigat ang loob ni Ita nang siya'y umalis. Kahit labag sa kalooban niyang iwanan na nakababatang kapatid na si Cielo, wala siya magagawa, kundi sundin ang desisyon ng kanilang Tia Ruby. Pareho pa silang bata. Si Ita ay 15 taong gulang lamang at si Cielo naman ay 7 taong gulang pa lang. Alam niyang hindi niya pa kayang buhayin mag-isa ang kanyang kapatid. Kung isasama niya si Cielo sa kanyang pag-alis, hindi niya alam kung saan sila pupunta o kung paano silang mabubuhay na silang ibang kamag-anak na maaaring tuluyan. Masakit man sa kanya, mas pinili ni Ita na iwan ang kapatid niya sa bahay ni Cherubi. Kahit na masama ang trato ng kanilang tiyahin, at least ay may bubong na masisilungan si Cielo. Mas mabuti na rin ito kaysa pareho silang nasa lansangan. Ayos na kay Ita na magpalipas ng mga gabi sa kalsada. Matulog sa malamig na simoy ng hangin, basta't alam niyang si Cielo ay may mainit na lugar na matutuluyan at hindi magugutom o maghihirap sa tabing kalsada. Mama, Papa, sorry po kung hindi ko po natupad ang pangako ko sa inyo na hindi kami maghihiwalay ni Cielo. Sabi ni Ita habang nakatingala sa madilim na kalangitan na puno ng bituin. Sinubukan ko po na pakiusapan si Tita pero ayaw na po talaga niyang manatili pa ako doon sa bahay nila. Hindi na raw po kasi nila kaya ang gastos. At isa lang po sa aming dalawa ni Cielo ang pwedeng manatili sa kanila. Ganun pa man, pangako ko po na aayusin ko ang buhay ko para mabalikan ko siya. At pinapangako ko po sa inyo na magsasama po ulit kami ng kapatid ko. Hindi naman alam ni Ita kung saan siya pupunta. Sumakay lamang siya sa jeep at dinala siya sa kung saang lugar. Sa pilitan din naman siyang pinababa ng jeepney driver dahil wala siyang pambayad. Hindi niya alam kung saan na siya pumunta dahil lahat ng mga bumabiyahe na jeep ay nakikisabay siya at tila bakusa niyang dinala ng kanyang mga paa sa tapat ng malaking gate ng isang bahay ampunan. Nakatayo lang si Ita sa tapat ng malaking gate kahit pa noong biglang sumama ang panahon at bumuhos ang ulan at hanggang sa isa sa mga madre ang nagpapansin sa kanya. Oh, Iha, ano ginagawa mo dito? Ano oras at masama pang panahon? Bakit ka nandito? Nangangatalang boses na sumagot siya. Pwede po ba dito muna ako makituloy? Pinalayas po kasi ako sa amin. Ha? Ano ka mo? Bakit ka pinalaya sa inyo? Sige, tumuloy ka na sa loob. Kaagad na nagmamadali ang madre na binuksan siya ng gate. Naku, basang-basa ka pa ng ulan, baka mamaya magkasakit ka riyan. Pinapasok siya ng madre sa loob. Pinaupo saglit at pumasok ito sa loob ng isang silid. Paglabas nito ay may dala na itong mga damit para sa kanya. Magpalit ka nga muna ng damit doon sa CR. Magtitimpla lang ako ng gatas para sa'yo. Tumayo si Ita at tinanggap ang damit na inabot nito sa kanya. Salamat po. Matapos niya makapagpalit ng damit ay lumapit ulit si Ita sa madre na hinahanda naman ang gatas para sa kanya. Pinaupo siya nito at tahimik naman na tumalima siya. Inumin mo na ang gatas habang mainit pa. Tinanggap ni Ita ang gatas. Maraming salamat po. Naupo rin ang madre na nagpakilalang si Sister Maria sa may tapat niya at nagtanong ito sa kanya. Bakit ka ba pinalaya sa inyo, Iha? Inilapag ni Ita ang tasa sa maliit na mesa sa harap. Ang sabi po kasi ng tiyahin ko wala na po silang sapat na pera para matustusan ang lahat ng pangangailangan namin ng kapatid ko. Kaya pinalayas niya po ako. Ang kapatid mo, nasan siya? Siya po ang naiwan sa bahay ng tiyahin namin.
Iyon po kasi ang gusto ng tiyahin namin. Nagbuntong hininga ang madre. Wala ka bang ibang kapamilya? Wala na po. Kaming dalawa na lang po ng kapatid ko magkasama sa buhay. Nasa na bang mga magulang ninyo? Pareho po silang wala na. Iniwan ba kayo ng mga magulang ninyo doon sa tiyahin mo? Tumango siya. Opo. Abay, nakakaawa naman palang kalagayan ninyo ng kapatid mo. Sadyang may mga ganyang tao talaga. Hindi man natin mahuhusgahan agad ang tiyahin mo kung bakit gano'n ang ginawa niya sa'yo. Kaya nga po, nauunawaan ko rin naman po ang dahilan ng tiya ko dahil kailangan niya po akong paalisin sa kanila. Mahirap po talaga ang buhay ngayon. Ilang taon ka na ba, Iha? 15 na po ako. Abay, napakabata mo pa pala. Opo. Laging bukas ang bahay ampunan para sa mga kagaya mo. Maaari ka manatili dito hanggang sa tumuntong ka sa tamang edad. Talaga po? Oo naman. Maaari ka rin na maglinis sa ating simbahan na nasa malapit. Iyon ang magiging trabaho mo dito. Maraming salamat po, sister. Pangako ko po magpapakabait po ako dito at magiging masisipag din po ako sa lahat ng mga gawain. Kahit na mahirap ang malayo sa kapatid niya ay sinisikap ni Ita na maging maayos. Naging masipag siya sa bahay ampunan nang sa ganon ay hindi siya mapaalis doon. At tulad niya ng sinabi ni Sister Maria ay sa malaking simbahan ang naging trabaho niya. Naglilinis siya doon at minsan naman ay tumutulong sa nagsiserve sa kanilang simbahan. Mama, Papa, kung nasaan man po kayo ngayon, huwag na po kayo masyado mag-alala sa akin. Maayos na po ang lagay ko ngayon. Maganda naman po dito sa bahay ampunan tsaka mabait din po sila akin sila Sister Maria. Ganon din po ang iba pang mga madre at mga batang nandito. Sa tingin ko po ay magiging maayos naman ako dito. Malayo lang po ako sa kapatid ko pero magiging okay po ako. Lalakasan ko po ang loob ko para sa kapatid ko para muli po kaming magkasama pagdating ng tamang panahon. Gabi-gabi bago siya matulog ay kinakausap niya muna ang mga magulang niya para malaman nila na maayos lang ang lagay niya. Huwag ka nang umasa na babalikan ka pa ng ate mo. Hindi na siya babalik. Iniwan ka nga niya, diba? Makasarili ang ate mo para iwan ka niya sa amin. Sarili niya lang ang iniligtas niya. Narinig naman ni Ita ang iyak ng kapatid niya pero wala siyang magawa para lapitan ito. Animoy, may kung anong hindi mo ipaliwanag na bagay ang pumipigil kay Ita na lapitan ng kapatid niya. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi siya nito makita sa kanyang kinatatayuan. Hindi po totoo yan. Nangako po sa akin si ate. Nababalikan niya ako. Babalik siya. Hindi niya ako pinabayaan. Kumalakak ang kanilang tiyahin. At talagang naniwala ka sa sinabi ng ate mo. Kung talagang mahal ka niya, kung talagang mahalaga ka para sa ate mo, hindi ka niya iiwan. Hindi siya lalayo. Hindi po totoo ang lahat ng sinasabi ninyo. Babalikan po ako ni ate. Nagsisinungaling lamang kayo para magalit ako kay ate. Para kayo na lang ang sundin ko. Mga masasama kayo. Sinisira niyong ate ko sa akin. Patuloy na pagtangis ni Shelo. Binilog na nga talaga ng tuluyan ng ate mo yung ulo mo, Shelo. Naniwala ka na sa lahat ng mga kasinungalingan niya sa'yo. Alam mo, ito ang tatandaan mo. Hindi na babalik ang ate mo. Isa ka na lang ngayon, Shelo. Kaya huwag ka nang umasa pa na babalikan ka pa niya. Dahil hindi na mangyayari yon. Kakalimutan ka na ng ate mo na para bang wala siyang kapatid na iniwan. Hindi yan totoo. Malakas na sigaw ni Ita. Umaasa na maririnig ng mga ito ang sinabi niya. Hindi ko gustong iwan ang kapatid ko. Hindi ko siya kakalimutan. Babalikan ko siya kapag maayos ng lahat at kapag kayang-kaya ko na siyang buhayin. Mahal na mahal ko ang kapatid ko at lahat ay handa kong ibigay sa kanya. Walang katotohanan lahat ng lumalabas sa mga bibig ninyo.
Huwag yung bilugin ang ulo ng kapatid ko. Tumatangis na sigaw ni Ita, ngunit tila hindi siya naririnig ng mga ito. Patuloy lamang sa pag-iyak si Cielo habang ang mga kamay ay nakatakip sa tenga nito. Cielo, huwag ka maniwala sa lahat ng sinasabi nila. Mahal na mahal ka ng ate. Naaalala mo bang pangako ko sa'yo bago ako umalis? Nababalikan kita. Babalik si ate. Kukunin kita sa kanila. Pag-ayos ng magiging buhay natin. Ngunit nanatili lamang na umiiyak si Cielo habang kung ano-anong mga sinasabi ng tiyahin niya. Pinapaniwala nila si Cielo sa kanilang mga kasinungalingan na puro paninira lamang sa kanya para mabilog nila ang ulo ng nakababata niyang kapatid. Cielo! Nagising si Ita na tagaktakang pawis sa kanyang noo. Lumingalinga siya sa paligid at nakita ang mga kasama niyang bata na mahimbing pa rin nagtulog. Isang masamang panaginip lamang pala ang lahat ng yon. Nasapo naman ni Ita ang sariling noo. Naninikip pa ang kanyang dibdib dahil sa labis na emosyon. Bigla siyang bumaba sa kanyang kama. Lumabas sa kwarto at tumakbo palabas ng bahay ampunan habang tinatawag niya ng paulit-ulit ang pangalan ng nakababatang kapatid. Kailangan niyang makita si Cielo. Kailangan niyang masabi kay Cielo kung gaano niya itong kamahal. At anumang sabihin dito ng kanilang tiyahin ay huwag nitong paniniwalaan dahil bibilugin lang nito ang ulo ni Cielo. Kailangan niyang masabi ang lahat ng kanyang nararamdaman ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan. Bumuhit ang liwanag sa madilim na kalangitan at ang malakas na pagkulog ay umalingaw-ngaw sa kanyang paligid. Bata! Bata, saan ka pupunta? Bakit ka tumatakbo ha, bata? Hindi naman pansin ni Ita ang pagtawag ng isang lalaki sa kanya. Patuloy pa siya sa pagtakbo patungo sa malaking gate ng bahay ampunan. Subalit, bigla siyang natapilok. Nadapa siya at nasubsob sa putik. Cielo! Umiiyak na tinawag niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Bata? Anak, parang awa mo na, huwag ka umalis. Delikado kung aalis ka. Malakas ang ulan ngayon, may bagyo rin ngayong gabi. Sigaw na ulit ng lalaking tumatakbo na rin palapit sa kanya. Ang lalaking sumisigaw at nakikiusap sa bata ay ang paring si Eleazar Gonzalez. Nakasuot pa ng kulay puting vest ang paring ngayon at basang-basa na rin ang suot na may putik na. Hindi naman pinakinggan ni Ita ang sigaw ng pare. Tumayo siya at tumakbo ulit palapit sa malaking gate subalit hindi siya makalabas doon dahil nakalak na yon. Tinawag niya ang pangalan ng kapatid at sinabi ang lahat ng nais niyang sabihin. Umaasa na dadalhin ng hangin ang mga mensahe niya patungo kay Cielo. Naabutan si Ita ng pare. Pinakiusapan siya ng pare na bumalik na sila sa loob para sumilong dahil napakadelikado na ng panahon. Palakas ang buhos ng ulan at baka magkasakit pa silang dalawa. Sinabihan ni Ita ng pare na magpalit muna siya ng damit dahil basang-basa siya na ng ulan at pagkatapos ay mag-uusap sila ng masinsinan kung kaya matapos niyang makapagpalit ng damit, lumabas ulit si Ita ng silid para makaharap ang pare at para makahingi rin ng tawad sa nangyari. Napanaginipan mo ang iyong kapatid, kaya ka tumakbo kanina habang umiiyak. Tanong ng pare. Opo, Father. Natakot po ako para sa kapatid ko. Nag-aalala po ako kung ano na pong nangyari sa kanya at baka tuluyan na pong mabilog ng mga tiyahin ko ang ulo niya. Lumuluhang tugon ni Ita. Mahal na mahal ko po ang kapatid ko at ayoko po na may masamang mangyari sa kanya. At ayoko rin po na magbagong pagtingin niya sa akin. Kaya po ako umalis dahil po sa pinalayas ako ng aming tiyahin. Ngunit hindi ko po gusto na iwan ang kapatid ko. Sa ganitong sitwasyon at pagkakataon, ay magtiwala ka lamang sa Diyos, anak. Magdasal ka sa Kanya sapagkat Siya lamang ang nakakaalam sa lahat. Siya lang ang tanging may kakayahan na magkontrol ng mga bagay. Ang Diyos lamang ang tanging may kakayahan na hipuin ang puso ng iyong tiyahin at lahat ng taong nanakit at mga nakapaligid sa iyo. Ipagdasal mo sa Kanya
na huwag niyang pababayaan ang kapatid mo dahil batid kong papakinggan ka niya. Ang iyong dalangin ay maririnig ng Diyos, lalo pat pusilak ang iyong puso. Habang pinapahid ni Ita ang luha sa kanyang pisngi, ay ngumiti sa kanya ang pare. Naniniwala ako na hindi pababayaan ng Diyos ang kapatid mo, anak. Naniniwala ako na may dahilan kaya kailangan niyo maghiwalay na dalawa. Ngunit batid ko rin na darating ang tamang panahon na muli kayong magkikita ang dalawa. Makakasama niyo ulit ang isa't isa. Basta magtiwala ka lang sa Diyos at mga plano niya sa inyo. Maraming salamat po, Father. Gusto mo ba na turuan kita ng tamang pagdarasal? Opo. Itinuro sa kanya ni Father Eleazar kung paano ang tamang pagdarasal at magmula noon ay araw-araw na siyang nagdadasal. Sa tuwing bumibigat ang pakiramdam niya ay nagdadasal lang siya. Sinasabi niya sa Diyos kung ano ang kanyang nadarama. At minsan ay sumasama rin siya kay Sister Maria para magdasal. Pakiramdam kasi ni Ita ay gumagaan ang dibdib niya sa tuwing nasasabi niya sa Diyos kung ano ang nararamdaman niya at kung ano ang nagpapabigat sa loob niya. Bata, bakit nandito ka mag-isa? Bakit di mo kasama ang magulang mo sa loob? Tiningala ni Ita ang isang binatilyo na nagtanong sa kanya habang mag-isa siya nakaupo sa hagdan papasok sa simbahan. Ang mga tao sa loob ay abala na para sa offering dahil natapos na ang misa, habang siya ay mas piniling manatili sa labas para damhin ang malamig na simoy ng hangin. Wala akong magulang sa loob. Isa ako sa mga naninilbihan sa simbahan. Magalang na tugon ni Ita sa binata. Hindi maitatanggi ang kagwapuhan na taglay ng binata na sa tingin ni Ita ay ilang taon na nga agagwat ng edad sa kanya. Magmamadre ka? Tanong nito bago naupo sa kanyang tabi. Sandali niya naman itong pinagbastan bago tumanaw sa gate ng simbahan. Sumagot naman si Ita. Hindi. Ngunit sa bahay ampunan na sakop ng simbahan na ito ako manunuluyan. Kaya pala nakikita kitang kasama si Sister Maria. Nagtataka na rin at tiningnan niya ang binata. Paano mo naman siya nakilala? Isang mga magulang ko sa nagdo-donate sa bahay ampunan kung saan ka tumutuloy. Nung minsang sumama ako sa kanila sa bahay ampunan, nakita kita nakasama ni Sister Maria. Ngunit hindi ko naman inakala na isa ka palang batang nakatira doon. Ngayon, nakita ulit kita sa may altar. Mabait din itong umisi sa kanya. Ako nga pala si Magnus Mancini. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Ita Castañeda. Magandang araw. Bagay na bagay sa malaanghel mo mukha ang iyong pangalan. Naku, maraming salamat po, Sir Magnus. Nahihiyang sabi niya. Masyado ka namang formal. Magnus na lang ang itawag mo sa akin. Maraming salamat po, Magnus. Mahinang tumawa pang binata sa kanya. Ilang taon ka na nga pala? Malapit na akong mag-16? Oh, 2 taon na ang agwat ng edad ko sa'yo. Malapit na rin akong mag-18. Pwede kang maging less formal habang kausap ako. I don't mind. Mabait ang binata. Habang kausap siya ay kaagad siya ding naging komportable dito. Siya nga pala, kailan palang kaarawan mo? Maya-maya ay tanong sa kanya ni Magnus. Kaya nagtataka niya itong tiningnan. Hindi ba ang sabi mo ay malapit ka nang mag-16? Opo. Sa sunod na buwan na ang aking kaarawan. Kung ganon, sa araw ng iyong kaarawan, maaari ba tayong magkita dito ulit sa simbahan? Nagtataka siya sa pakiusap nito. Po? Bakit? May gusto akong ibigay sa'yo sa araw na yan. Isa pa, baka yun na rin ang maging huli nating pagkikita. Bakit iyon ang huli? Aalis na kasi ako. Kailangan kong pumunta sa London para doon mag-aral. Naka-summer vacation lang ako ngayon.
Hindi naman mawari ni Ita kung bakit nakaramdam siya ng lungkot sa nalaman. Sa susunod na buwan ka na agad aalis? Oo. Matagal na rin kasi ako dito sa bansa. Mahigit 2 buwan na ako dito. Kaya dapat sa susunod na buwan ay nakabalik na ako ng London. Nakailang extend na rin kasi ako ng bakasyon dito. Ngumiti at tumango naman si Ita sa binata. Kung ganon ay hihintayin kita dito sa araw ng aking kaarawan, Magnus. Noong tinawag na ni Magnus ang magulang nito, saka ito tumayo. Nagpaalam muna ito sa kanya bago siya iniwan. Sinundan niya naman ito ng tingin hanggang sa muli na itong maglaho sa loob ng simbahan. Makalipas ang ilan pang sandali, ay tumayo na rin si Ita at bumalik na sa loob ng simbahan para mag-asikaso. Hinahanap ng mga mata niya kung naroon pa si Magnus, subalit wala na ito sa loob ng simbahan. Marahil ay umuwi na sila. Sa sumunod na linggo ay nasa simbahan pa rin si Ita para tumulong doon. Iyon na kasi ang gawain na naka-assign sa kanya at gustong-gusto naman ni Ita ang gawain niya yun dahil pakiramdam niya ay sobrang lapit niya lang sa Diyos at tuwing nasa loob siya ng simbahan. Naglalakad si Ita sa gitnang pasilyo patungo sa altar habang may hawak na kandila. Nakasuot siya ng kulay puti at mahabang bestida. May kulay puting mantilya rin sa kanyang ulo. Lahat ng mga tao sa loob ay nakatitig sa kanya. Dahil tila ba, hindi lang sa kandilang dala niya may liwanag kundi pati na rin siya. Ngunit ang atensyon naman ni Ita ay nakatuon sa binatang nakaupo sa tabi ng ina nito. Nakangiti ang binata habang nakatingin sa kanya. Na magtagpo ang kanilang mga mata, ay tumango naman ito sa kanya. Sumupil ang munting ngiti sa kanyang labi at iniwas ang tingin. Tinoon niya lang yon sa harap hanggang sa tuluyan siyang makalapit. Ang ganda mo sa suot mo ngayon, Ita. Natapos na ang misa nang muli siyang lapitan ni Magnus. Maraming salamat, Magnus. Nahihiyang sagot niya dito. Nakangiti namang humakbang ito palapit sa kanya. Marami ka bang gagawin ngayong araw? Oo kailangan kong tumulong sa pag-aayos ng simbahan mamaya. Bukas kasi merong ikakasal. Ganun ba? Tumango naman si Magnus. Kung ganun ay hindi na kita aabalahin. Mukhang abala ka. Madali lamang na napalapit si Ita kay Magnus kahit pa tuwing linggo lang silang nagkita. Nabanggit niya nga dito kung ano ang tunay na nangyari at kung paano siyang napadpad sa bahay ampunan. At maging si Magnus ay nakaramdam din ng awa sa kanya at para sa kapatid niya. Sumapit ang araw ng kaarawan niya. Bago siya pumunta sa simbahan kung saan sila napag-usapan ni Magnus sa magkita, ay tinapos niya na ang lahat ng trabaho niya sa bahay ampunan. Sa ilalim ng isang malaking puno sa gilid ng simbahan niya hinintay si Magnus. Makalipas ang ilang sandali ay nakita niya ng isang kulay itim na sasakyan na pumarada. Lumabas mula sa sasakyan na yon si Magnus kaya agad na tumayo si Ita at hihintay niyang makalapit na ito sa kanya. Naghintay ka ba ng matagal? Tanong sa kanya ni Magnus nang tuluyan ng makalapit ito. Ay hindi naman, halos kakarating ko lang din dahil nag-miss pa ako kanina sa bahay ampunan. Sagot niya. Inabot nito sa kanya ang bitbit na maliit na paper bag. Para sa'yo to, Ita. Nagtataka namang tinanggap naman ni Ita ang paper bag na ito. Ano to? Regalo ko para sa'yo. Regalo mo? Nabigla niya naman saad. Hindi naman kasi na-expect ni Ita na may magbibigay sa kanya ng regalo sa birthday niya. Huling nakatanggap siya ng regalo ay sa araw ng birthday niya ay noong buhay pa ang kanilang ama ni Shelo. 8 taong gulang pa lamang siya noon kaya sobrang tagal na rin talaga. Ngayon nang ulit siya naka-receive ng gift kaya hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang i-react. Oo, buksan mo na. Binuksan ni Ita ang paper bag. Kinuha niya ang isang maliit na box na nasa loob at nagulat siya nang makita kung ano ang laman noon. Wow! Ang ganda naman! Para ba talaga sa akin to? Tanong niya. Isang magandang kwintas ang nasa loob na ang pendant ay heart-shaped. Oo, alam kong babagay sa'yo ang kwintas na yan kaya nang makita ko ay agad ko nang binili para sa'yo.
Maraming salamat para dito, Magnus. Nagustuhan kong regalo mo sa akin. Masayang sabi niya. Kinuha niya rin ang kwentas at isusuot na sana pero pinigilan siya ni Magnus para ito mismo ang magsuot ng kwentas sa kanya. Ako na magsusuot sa'yo. Kinuha naman ni Magnus ang kwentas mula sa kamay niya. Lumapit ito sa kanya hanggang sa parabang yayakapin na siya nito. Kasabay ng paglapit sa kanya ni Magnus ay ang pag-ihip naman ng malamig na simoy ng hangin kaya mas lalong nanuot sa ilong niya ang mabango nitong amoy. Naramdaman naman ni Ita ang lamig ng pendant na tumama sa balat niya pagkasuot ni Magnus ang kwentas sa leeg niya. Nang masuot na ni Magnus ang kwentas sa kanya, lumayo ito at tinitigan siya. Ang ngiti sa labi nito ay hindi nawawala. Hindi ako nagkamali. Bagay na bagay nga sa'yo. Hinawakan ni Ita ang pendant ng kwentas sa suot niya. Yumuko siya para makita iyon bago nag-angat ng tingin kay Magnus. Maraming salamat ulit dito. Mas lalo ding lumawak ang ngiti ni Magnus at ilang sandali rin itong napatitig sa kanya habang nakangiti naman siya. Walang anuman. Maligayang kaarawan, Ita. Habang nasa ilalim sila ng malaking puno ay nag-uusap silang dalawa kung ano nga bang nangyari sa araw nila. Kung anong meron sa London na wala sa Pilipinas. Kung anong pakiramdam habang nagsusnow. Kung ano-ano lamang ang pinag-uusapan nilang dalawa pero hindi naman sila nabubore sa isa't isa. Sa katunayan ay pareho nga nilang hindi na malaya ng paglipas ng oras at ngayon ay papalubog na ang araw. Mabuti na lamang at ang paalam ni Ita kanina kay Sister Maria ay maglilinis siya ng simbahan. Nabanggit niya rin na makikipagkita siya sa kanyang kaibigan sa simbahan kaya tiyak siyang hindi naman siya mapapagalitan. Sa sunod na araw na ang alis ko. Sa kalagitnaan ng kanilang pagmumuni-muni ay sinabi iyon ni Magnus. Agad-agad? Tumango ito. Oo, kailangan ko na mag-enroll baka mahuli na naman ako. Magagalit na naman sa akin ng mga magulang ko. Nalungkot siya sa narinig. Pero inaasahan niya naman na aalis ito dahil nabanggit na rin naman sa kanya yun ni Magnus. Hindi niya lang maiwasan malungkot at lalo pat naging malapit na rin siya kay Magnus. Matapos nito, hindi ko alam kung magkikita ulit tayong dalawa. Hindi ko rin alam kung kailan ba ako makakabalik ulit dito o kung makababalik pa ba ako. Pero sana maging paalala rin sa iyo ang kwenta sa suot mo sa minsan nating pagiging magkaibigan. Ngumiti naman si Ita. Pangako, hindi kita kakalimutan, Magnus. Hindi rin kita kakalimutan, Ita. Sa tingin ko naman ay mahirap kang makalimutan ng isang kagaya mo. Hindi na nakagalaw si Ita nang inabot ni Magnus ang mukha niya at dahan-dahan na inilapit nito ang mukha sa kanya. Ipinikit niya na lang ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na magdampi ang kanilang mga labi. Sa mismong araw na tumuntong si Ita sa edad na 16 ay huli na rin na pagkikita nilang dalawa iyon ni Magnus. Hindi na ito bumalik kahit pa palagi niya itong hinihintay na magsimba kasama ang magulang sa araw ng linggo. Kinumbinsi siya ni Sister Maria na mag-apply ng scholarship para raw makabalik siya sa pag-aaral. Nung una ay alanganin si Ita dahil ayaw niyang ma-disappoint sa panay si Sister Maria. Kapag hindi siya natanggap, ngunit pinilit siya ni Sister Maria at sinabi sa kanya na wala naman daw masama kung susubukan niyang mag-apply. Ita, may magandang balita ako sa'yo. Abala si Ita sa pagpupunas sa mga display na nakapatong sa cabinet nang lumapit sa kanyang masayang-masaya na si Sister Maria. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at tiningnan ito. Ano po yon, Sister Maria? Naaalala mo ba yung sinasabi ko sa'yo na pag-a-applyan mo ng scholarship para makabalik ka sa pag-aaral? Tumango siya. Opo, bakit po? Masayang niyakap siya nito. Natanggap ka sa scholarship, makakabalik ka na sa pag-aaral. Hindi naman agad nag-sink in sa kanyang narinig at umabot pa ng ilang segundo bago tuluyang na-process sa kanya ang sinabi nito. Talaga po ba? Ang saya ko po, sister. Kitang-kita sa mga mata ng madre kung gaano itong kasaya para sa kanya. Ako rin, sobrang masaya rin ako para sa iyo, Ita. Makakabalik ka na sa pag-aaral at matutupad mo na rin ang pangarap mo.
Maraming salamat po, sister. Kung hindi niyo po ako kinumbinsi noon na mag-apply sa scholarship, baka hindi ko po sinubukan ang aking kapalaran. Alam kong matalino at masipag ka, Iha. Kaya gusto ko talaga na matanggap ka sa scholarship na yon. Bata ka pa. Gusto ko nang matupad mo ng lahat ng pangarap mo sa buhay. Alam ko na malayo pang mararating mo sa buhay. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin, Sister Maria. Masayang-masaya si Ita dahil sa wakas ay makakabalik na siya sa pag-aaral. Isa kasi ang mga pangarap sa kanya ng mga magulang niya ay makapagtapos siya ng pag-aaral. Masaya siyang mangyari na yon dahil makakapag-aral na ulit siya at full pang scholarship niya. Kaya naman hindi na talaga niya sinayang ang pagkakataong yon. Sa unang taon mula nang bumalik siya sa pag-aaral ay nagsumikap talaga siya para makuha niyang mataas na grado. At dahil na rin sa angking talino, na-accelerate agad siya sa grade 11. Ang guro niyang si Miss Delilah ang nag-push para ma-accelerate siya dahil ang talino niya raw ay angkop na para sa mas mataas na baitang. Kaya nga lang mula na ma-accelerate siya sa mas mataas na baitang ay hindi na rin naging maganda ang tingin at pakikitungo sa kanya ng anak ng principal na si Carmine. Ang tingin sa kanya ni Carmine na isang katunggali na dapat nitong mapabagsak sa pag-aakala na kukunin niya ang trono nito. Kilala si Carmine sa angkin nitong talino at ito raw ang laging top 1 na inilalaban pa sa ibang mga paaralan. Pero sa totoo lang, hindi naman ganun ang tingin niya kay Carmine. Sa katunayan, ay hinahangaan niya ito dahil matalino talaga si Carmine. At ayaw niya naman na gawing kompetisyon ang pag-aaral nila. Nag-e-enjoy lang siya sa pag-aaral. Ang nasa isip niya lang ay ang kapatid niya. Wala na siyang ibang dahilan kaya nagsisikap siyang mag-aral. Ngunit sadyang ang tingin sa kanya ni Carmine ay kalaban na dapat lang nitong pabagsakin. Kaya lahat ng paraan ay gagawin nito para lang mawala siya sa landas nito. Aminin mo na kasi ang totoo sa kanila, Ita. Nandaya ka kaya mas mataas ang score mo sa akin. Natakot kang malamangan kita, kaya ka nandaya. Handa kang gawin ang lahat para lang patunayan sa lahat na mas matalino ka kaysa sa akin. Kahit pang ibig sabihin nun ay mandaya ka. Mataray na sabi sa kanya ni Carmine. Nakataas pang isang kilay nito at may ninunguyang chewing gum. Hindi yan totoo, Carmine. Alam natin pareho na hindi ko magagawang mandaya. Magkatabi tayo ng upuan noong araw ng pagsusulit. Kaya alam mo hindi ko yung ginawa. Nangangatal ang boses ni Ita. I don't know. Hindi naman kita pinapansin that day dahil busy ako sa test paper ko. Tsaka ang naging result ng exam ang patunay na nandaya ka. You got a perfect score. While ako na top 1 na nga sa klase, naka 96 lang. Kaya obviously nandaya ka para lang lamangan ako. After all, ang tingin mo sa akin ay kalaban mo. That's why you did that. Lumuluha namang umiling si Ita. Hindi totoo yan. Hindi ako nangopya. Nag-aral ako ng mabuti bago ang araw ng pagsusulit. Kaya ako nakakuha ng mataas na score. Kung talagang totoong hindi ka nandaya, bakit nakuha namin ang mga ito sa loob ng bag mo? Miss Ita Castañeda? Nagsalita ang principal na ama ni Carmine. Pinakita nito ang mga documents na nakuha raw sa loob ng bag niya. Ang mga ito ay answer sheet sa naganap na pagsusulit. Nakita ito ni Carmine sa loob ng bag mo. Ang ibig sabihin, ninakaw mo ang answer sheet na ito sa faculty room para lang makakuha ka ng mataas na score. At malamangan ang anak ko. Umiling si Ita. Halos nagsusumamo na siya sa lahat ng tao na nasa loob ng opisina. Na walang katotohanan ng lahat ng paratang sa kanya. Na hindi niya magagawang mandaya. Hindi po yun totoo, sir. Hindi po ako nangungopya. Wala po ako masamang ginawa. Nagsisinungaling lamang po ang anak ninyo. Hindi ko po magagawa ang mga bintang niya. Marahil ay siya rin po naglagay ng answer sheet sa loob ng bag ko kaya siya rin po nakakita doon. Really? Ang anak ko pa talagang pagbibintangan mo na nandaya? Galit na sa kanya ang principal kaya agad itong pinakalma ng ibang guro na nasa loob din ng office. Napatunayan na nga na nandaya ka eh. Bakit mo ba laging tinatanggi? Wala ka ng kawala, Ita. Kitang-kita naman na ikaw ang nangopya, kaya mataas ang grado na nakuha mo.
Hindi pa ba sapat ang mga patunay na to para masabi ang totoo na nandaya ka? Para makakuha lamang ng mataas na score? Sabi naman sa kanya ng babaeng faculty staff din. Halos walang naniniwala sa kanya sa lahat ng taong nasa loob. Lahat sila ay kay Carmine naniniwala dahil ito ang anak ng principal at ang tingin nilang lahat ay ito rin ang pinakamabait. Pero hindi po talaga totoo yan. Hindi ko po magagawang mangopya. Tapat po ako. At kailanman ay hindi sumagi sa isipan ko na mandaya. Alam ko pong kasalanan sa Diyos kung gano'n ang gagawin. Hindi ko naman po gustong magkaroon ng mataas na grado eh. Ang gusto ko lang po ay makapag-aral. Wala naman po akong ibang plano. Tumingin si Ita sa guro niya sa Delilah. Ang guro na nagtiwala sa talino niya kaya siya na-accelerate. Kitang-kita niya rin kung gaano itong ka-disappointed sa kanya at mas lalo lang siyang nasasaktan kahit alam ni Ita sa sarili niya na wala siyang maling ginawa at naging tapat siya sa pagsagot sa lahat ng questions sa test paper nila doon sa kanilang pagsusulit. Makakarating to sa committee and we will make sure na mawawalan ka ng scholarship. Dahil hindi namin to tinotolerate dito ang pandaraya para lang makakuha ng mas mataas na grado at maapakan lamang ang kapwa. At wala nang ang ibang nagawa si Ita kung hindi ay hintayin na lang kung ano ang pasya ng nakakataas. Mula noon ay siya nang naging usap-usapan sa buong campus. At lalo't lahat ng students, ang tawag sa kanya ay mandaraya. Habang si Carmine naman ay tuwang-tuwa dahil sigurado raw ito na makikick out na siya. Ma'am, hindi ko po talaga magagawang mandaya. Sabi ni Ita sa guro niya si Delilah na nakasalubong niya sa hallway. Sa tahanan ng Diyos po ako naninilbihan. Mahihiya po ako sa aking katawan. Kung sakali man po na nandaya talaga ako, ay ikakahiya ko po ang sarili ko na pumasok sa simbahan para manilbihan sa Diyos sapagkat alam ko po na nagkasala ako. Ngunit hindi ko po talaga magagawa ang bintang nila sa akin. Hindi po totoo ang sinabi nilang nandaya ako. Huminga ng malalim ang guro. Alam mo, matalino ka. Alam ko rin kung gaano kang kasipag mag-aral dahil saksi ako roon. Kaya malaking possibility na ma-perfect mo ang exam ninyo. Naniniwala ako sa iyo. Ita, that's why gusto sana kitang i-test. Po? May ilang test paper sana ako napapasagutan sa iyo. Magagawa mo bang sagutan ang lahat ng yon? Tumangu-tangu agad si Ita. Opo. Isinama siya ng gurong si Delilah sa homeroom nito kung saan naglabas ito ng mga test paper na kailangan niya sagutin. Bibigyan lang kita ng 1 oras para isolve ang math problem na yan. 30 minutes naman para sa ibang mga subjects. Total ng 4 na oras. Magagawa mo bang sagutan yan sa loob ng 4 na oras? Tumango si Ita at tinanggap ang lahat ng test papers. Opo, ma'am. Kung sa ganon, magsimula ka na agad-agad sa pagsagot. Kapag may itinanong ka, nasa table lang ako. Lumapit si Teacher Delilah sa kanyang mesa. Nakaupo siya sa upuan at ang mata ay hindi inaalis sa nag-iisang estudyante na nasa loob ng kanyang silid-aralan. Abala na ito sa pagsasagot at kitang-kita sa bata na nahihirapan ito sa mga tanong. Ganun pa man ay sinubukan na sagutan ng lahat. Alam ni Delilah kung gaanong kahirap ang mga tanong na nasa test paper dahil para sa mga advanced learners ang exam na yon. Subalit may kailangan siyang patunayan. Naging student din ni Delilah si Ita at alam niya kung gaanong katalino ang batang ito. Alam niya kung gaanong kagaling sa pag-solve ng problem si Ita. Kung tutuusin ay pang-advanced learner naman talaga ang pangtalino ni Ita. Kaya naman, maging siya ay nagulat sa paratang na nandaya lamang ito sa exam kaya ito nakakuha ng mataas na score. Ma'am, tapos ko na po lahat. Tiningnan ni Delilah ang timer at nagulat dahil 3 oras na palang nakalilipas pero natapos na kaagad ni Ita na sagutin ang mga test papers. Dalhin mo dito sa akin, sabi ni Delilah. Tumayo si Ita at dinala ang lahat ng test papers na sinagutan sa table niya.
Lahat ng mga tanong na naroon ay nasagutan ni Ita, kahit pa nga sobrang hirap ng mga yon. Isang 17 years old lamang nagsulat ng essay na to. Manghang sabi ni Delilah sa kanyang sarili nang mabasa niya ang essay na isinulat ni Ita. Sunod niyang chinek ang iba pang subjects at mas lalo pang nagulat dahil nakakuha si Ita ng perfect scores. Sa math naman na pinakamahirap sa lahat ay na-perfect din ito ni Ita. Ipinakita ni Delilah ang resulta ng test na pinasagutan niya kay Ita sa nakatataas at nagbabakasakali na makakatulong iyon para mapatunayan na hindi rin talaga ito ng daya at hindi na makikick out si Ita. Subalit huli na dahil nakapag-desisyon na pala sila. Nakapag-desisyon na ang committee. Delilah, wala na tayong magagawa pa sa desisyon nila. Kailangan na i-kick out na si Ita sa paaralan na to. Bago pa man tuluyan na masira ang image ng school natin. Isa pa, nag-pull out na rin naman ng scholarship ang mga nagpapaaral sa kanya. Kaya kahit pa magbago man ang pasya ng committee, tiyak akong hindi na siya makakapag-aral dahil wala na rin naman siyang sapat na pera para pag-aralin ng sarili niya. Nanlumo rin si Delilah sa naging desisyon nila dahil napakadali lang para sa kanila na paniwalaan ang paninira sa kawawang bata na wala naman talagang kasalanan. Wala namang kasalanan ginagawa ang bata, ma'am. Alam at napatunayan kong hindi siya nandaya sa exam. Natural na matalino lang si Ita. Kaya siyang nakakuha ng mataas na score sa exam. Iyon ang naging lamang niya kay Carmine. Umiling kay Delilah ang babae. Kahit ako naman ay alam kong kung gaano katalino si Ita. Naging subject teacher niya ako. Pero wala tayong magagawa. Ang anak ng principal ang nakabangga niya. At top 1 din itong si Carmine. Pabuntong hininga na lamang ang teacher. Ay, nakakaawa naman talaga si Ita. Kaya nga sana ay hindi tuluyan na masira ang buhay niya dahil sa nangyayari ito. Nalulungkot si Delilah para kay Ita subalit wala na siya magagawa dahil guro lang siya at nakakataas ng makapagdesisyon na i-kick out ito. Isa pa, ang mga nagbigay ng scholarship kay Ita ay umayaw na nga rin dahil sa kanilang nalaman. Teacher, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Seryoso na sabi kay Delilah ng isang estudyante na naghihintay sa kanya sa tapat ng pinto ng office niya. Ano yun, nak? Baka sa mukha ng bata ang pag-aalangan. Tungkol po sana kay Ita at Carmine. Pinapasok ni Delilah ang bata sa loob ng opisina niya. Maupo ka, iha. Anong gusto mong sabihin sa akin tungkol sa kanila? Kasi po, ma'am, alam ko pong kung anong totoo. Hindi po talaga nandaya si Ita. Wala po siyang kodigo. Sa katunayan, si Carmine pa nga pong nandaya eh. At siya pa pong may dala na kodigo noong araw ng pagsusulit. Parehong nagsalubong ang kilay ni Delilah. Totoo ba yan? Alanganin pa rin na tumango ito. Opo, ma'am. Nasa likuran po nila ako noong araw ng pagsusulit namin. Matalino po talaga si Ita. At hindi lang po talaga matanggap ni Carmine na nalalamangan na siya sa pagiging top 1 niya. Malaki po ang galit niya kay Ita. Alam po namin lahat na magkakaklase kung gaano katalino si Ita. Alam din po namin kung gaano siyang kabait. Hindi niya po magagawa na makagawa ng pagkakasala sapagkat malaki po ang takot ni Ita sa Diyos. Inilabas ang bata ang cellphone nito at ibinigay yon kay Delilah na nagtataka naman na tinanggap yon. Ano to? Video po yan ni Carmine, ma'am. Sagot nito. Matapos po ng exam namin, nagtaka po kami kung bakit natagalan si Carmine sa loob ng silid. Habang yung iba ay nasa labas na. Nung tiningnan po namin siya ng kaibigan ko kung anong kinagawa niya, yung po nasa video. Yan po ang paglagay niya ng mga peking answer sheet sa bag ni Ita. Ang lahat po ng mga answer sheets na yon, nasagot sa pagsusulit na siyang ginamit din ni Carmine noong una para mandaya. Pinanood ni Delilah ang video at nakita nga niya ang paglagay ni Carmine ng mga answer sheet sa loob ng bag ni Ita habang walang ibang tao sa silid-aralan nila. Bakit niya hindi agad sinabing tungkol dito? Natakot po kami, ma'am. Natakot po kami ng mga kaibigan ko, ma'am. Kilala po namin si Carmine at alam po namin na siya ang anak ng principal. Ibig sabihin po, makapangyarihan po siya. Nag-alala po kami na kung makikialaman kami, pati kaming dalawa ay madadamay. Kaya mas pinili po namin na wag na lang po makialam. Pero po mula po nung nakick out si Ita,
Hindi na po pinapatahimik ng konsensya ko. Hindi po ako makatulog dahil iniisip ko po kung ano pong nangyayari. At naaawa rin po ako kay Ita dahil alam ko po kung gaano niyang kagustong mag-aral. Sinunod ni Delilah ang pakiusap sa kanya ng bata na huwag ipapaalam sa iba na ito ang nagsasabi sa kanya ng totoo dahil natatakot daw ito na madamay. Ganun pa man, kahit pa alam ng katotohanan, ay hindi pa rin nabago ang desisyon ng committee at buo pa rin ang desisyon nila na huwag nang pabalikin si Ita para raw maprotektahan ang image ng kanilang paaralan. Ganun man, hindi na nabago ang desisyon ay masaya rin si Delilah dahil hindi nga siya nagkamali ng pinaniniwalaan at tunay ngang walang maling ginawa si Ita. Magandang araw po sa inyo, sister. Ako po si Delilah. Nandito po ba si Ita? Gusto ko po sana siyang makausap. Magalang na tanong ni Delilah sa isang madre. Nasa bahay ampunan ngayon si Delilah para makita at makausap niya si Ita. Matapos kasi ang mga nangyari at matapos tuluyang makick out si Ita ay hindi niya na ulit ito nakita. Nag-aalala naman si Delilah para sa bata at gusto niya rin na malaman nito kung ano ang totoo at kung sino ba nasa likod ng nangyari. Dahilan para makick out ito sa pinasukang paaralan. Nasa simbahan siya ngayon, anak. Ano ka ba niya? Tanong ng madre. Teacher niyo po ako. Ganun ba? Pwede ko po ba na kayo na lang ang makausap ko tungkol sa kanya? Tumango naman ang madre. Tungkol ba ito sa dahilan kaya siya na-kick out sa dati niyang pinapasukan? Opo. Sige, maupo ka. Pinapasok ni Delilah ang madre sa loob ng bahay ampunan at pinaupo para makapag-usap sila ng maayos. Hindi naman na siya nagpaligoy-ligoy pa at agad nang sinabi sa madre kung ano nga ba ang nais sasabihin. Andito po sana ako para humingi ng dispensa sa inyo, sister. Hindi ko po kasi nagawa na maipagtanggol si Ita at hindi ko rin po napigilan ng desisyon na lang i-kick out siya dahil nakapag-desisyon na po agad ang nakakataas sa paaralan at hindi na po nabago ang pasya nila. Iyon nga ang sinabi sa amin ni Ita, pero wala ka namang dapat na ihingi ng tawad. Hindi mo kontrolado ang takbo ng isip nila. Kaya hindi mo mababago kung ano man ang naging desisyon nilang pa siya. Kaming lahat, nauunawaan namin yan. Wika ng madre at saka nagbuntong hininga ng malalim. Pero alam mo, sobrang nakakaawa ang batang yan dahil gustong gusto niya talagang mag-aral. Nalungkot naman si Delilah sa narinig. Kaya nga po, naaawa na rin po ako sa kanya dahil na-kick out siya dahil lamang sa mga paratang na hindi niya naman ginawa. Naniniwala ka rin ba na ginawa talaga ni Ita ang bagay na yan? Kaagad siyang umiling. Hindi po, sister. Una pa lang, ay alam ko nang hindi niya magagawa ang bagay na yan. Dahil alam ko kung gaano siya katalino at kasipag. Alam ko rin po na may takot siya sa Diyos. At kahapon lamang po, ay nalaman ko kung ano nga bang totoo. May isa po sa mga kaklase niyang nag-frame up sa kanya at naglagay ng kodigo sa loob ng bag niya. Nakakaawa naman si Ita. Wika ulit ni Sister Maria na mas lalong nahabag sa nangyari kay Ita. Una pa lang ay alam na rin namin na hindi magagawa ang bagay na yan dahil maayos ang naging pagpapalaki pag-aalaga namin sa kanya dito. Nung nalaman niya na nakikout siya, sobra siyang nalungkot at halos hindi namin siya nakausap ng ilang araw. Mabuti na nga lang at medyo maayos na ngayon at nakaahon na lang. Mas pinili niya kasi magpakumbaba at tanggapin na lang kung ano ang nangyari. Ang payo ni Sister Maria ay sabihin niya pa rin kay Ita kung ano nga bang tunay na nangyari para raw hindi na ito makabalik sa pag-aaral at mabawasan din ng guilt na nararamdaman nito at yun nga ang ginawa ni Delilah. Sa totoo niyan, ang akala ni Delilah ay magagalit si Ita kay Carmine dahil sa ginawa nito. Ngunit mas pinili pa rin ni Ita na magpakumbaba at intindihin ang rason ni Carmine. Pinili ni Ita na magpatawad kahit pa hindi naman humihingi ng tawad si Carmine. Ayon kasi kay Ita ay wala naman raw mangyayari kung magagalit ito kay Carmine dahil sa nangyari dahil hindi naman na yun maibabalik sa dati. Oh, bakit ka malungkot? Tinangala ni Ita ang gurong si Delilah na lumapit sa kanya habang mag-isa siyang nakaupo sa hagdanan ng simbahan. Naupo rin ito sa kanyang tabi at ang mga mata ay may pag-aalala na nakatingin sa kanya. Malapit na po kasi ako mag-18, sagot ni Ita. Oh, ano bang problema doon?
Hindi ba't maganda nga yun kasi 18 ka na? Malalim naman na nagbuntong hininga si Ita. Kasi po, kapag tumuntong na po ako sa tamang edad, hindi na po ako pwedeng magstay sa bahay ampunan. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Wala naman po kasi akong pamilya. Sandaling nag-isip si Delilah kung anong magandang solusyon. Gusto mo ba na doon ka na lang muna sa bahay ko tumira? Po, mag-isa lang ako sa buhay. Iniwan na kasi ako ng asawa ko. Namatay din ang anak ko dahil sa sakit na cancer. Malungkot ang bahay ko kung mag-isa lang ako doon. Kaya kung gusto mo, doon ka na lang sa akin. Ako na mag-aampon sa'yo. Talaga po, ma'am? Abay, oo naman. Sa tuwa ay niyakap niya ng mahigpit ang kanyang dating guro. Maraming salamat po. Sobrang masaya si Ita dahil tinutuo nga ng dati niyang guro ang sinabi nito na ito na lang ang mag-aampon sa kanya dahil para na rin naman daw siya nitong anak. Bago siya tumuntong sa edad ni 18 ay kinuha na siya ni Delilah at dinala sa bago niyang bahay. Magmula ngayon, ito na magiging bahay mo, Ita. Ako na rin ang magiging bago mong ina. Hindi tayo mayaman at ang kita ko ay sapat lang. Pero pangako ko sa'yo, nabibigyan kita ng maayos sa buhay at ituturing kita na parang sarili kong anak. Lumuluha ang niyakap naman ito ni Ita. Maraming salamat po talaga, ma'am. At tulad nga ng pangako sa kanya ng mama Delilah niya, itinuring siya nito na parang sarili na rin itong anak. Minahal at inalagaan siya nito. Pinag-aaral din ulit siya nito pero dahil nga sa nahinto siya sa nangyari noon, kinailangan niyang maghintay ng 1 taon bago muling tumuloy sa pag-aaral sa grade 12. Noong mag-college na si Ita ay nakatanggap siya ng scholarship at sa isang prestigious school siya papasok. Ang pangako ni Ita sa mama Delilah niya ay mag-aaral siya ng mabuti at magsisipag siya para makabawi siya sa lahat ng naging kabutihan nito sa kanya. Ang daming mga pagkakataon na ibinigay sa kanya at hindi niya sasayangin ang lahat ng yon. Ngayon, hindi niya na lang ginawa ang lahat ng ito para sa kapatid niya at para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mama Delilah niya. Ngunit tila kakambal na nga ni Ita ang kamalasan dahil hindi niya inaasahan na prestiyoso ang paaralan na papasukan niya rin pala nag-aaral si Carmine. At nang makita siya nito ay agad na kumulo na naman ang dugo nito sa kanya dahil wala pa man siyang kasalanan ay tunay nang may kasalanan nito sa kanya. Ikaw na naman? Hindi naman natutuwa na sabi ni Carmine sa kanya. Kasama nito ang mga alipores na masasama rin ang tingin sa kanya kahit pa ngayon niya lang ito nakita. Carmine, nag-aalangan na sabi niya at humigpit din ang hawak sa mga librong dala niya. Tiningnan siya ni Carmine mula ulo hanggang paa. Hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao. Pati ba naman dito sinusundan mo pa rin ako, ha Ita? Ano? Pati ba naman sa entrance exam ay nandadaya ka rin katulad ng ginagawa mo noon? Mariin siyang lumunok at saka umiling. Hindi ako nag-entrance exam? Huh? So outsider ka? Hindi. Tinaasan siya nito ng kilay. Then what are you? Anong ginagawa mo dito? Full-time scholar ako ng paaralan na to at sila rin ang nag-offer sa akin na dito ako mag-aral. What? Mas lalo lang nabalot ng ines ang mukha ni Carmine na para bang hindi nito ginusto ang narinig na ang mismong school ang nag-offer sa kanya ng scholarship. Marahil dahil kita rin sa mukha ng kaibigan nito ang labis sa gulat at pagkamangha dahil sa sinabi niya. Kaya sana kalimutan na lang natin ang lahat ng mga nangyari noon, Carmine. Gusto ko mag-aral ng mabuti at payapa dito. Ayoko kasi nasayangin ang chance na ibinigay nila sa akin. First year pa lang naman ako. At ikaw nasa second year ka na, kaya hindi tayo magiging magkaklase. Hindi mo rin ako laging makikita. Kaya hindi mo kailangan na magalit sa akin. Kalmante na sabi niya. Yumuko pa siya sa harapan ni Carmine bago siya umalis. Unang araw niya sa klase ay wala siyang mga naging kaibigan. Siguro dahil ang lahat ng mga kaklase nila ay mayayaman at may group of friends at walang may gusto na makipagkaibigan sa kagaya niya na orphan at mahirap lamang. Ganun pa man, hindi niya masyadong inaalala yon dahil ang mahalaga lang sa kanya ay wala siyang mga magiging kaklase na katulad ni Carmine na gagawin ng lahat para siraan siya dahil takot na malamangan.
You got the highest and perfect score para sa quiz natin kanina. Congratulations, Ita. You did well. Sabi kay Ita ng professor nila na isang kilalang news reporter. Nahihiya naman siyang ngumiti. Maraming salamat po, ma'am. Keep it up, Ita. Kahit nung una pa ng klase ay pinahanga mo na ako. Ipagpatuloy mo lang yan. Masaya si Ita dahil sa papuring iyon ng professor niya. Masaya rin siya dahil naging maayos ang pag-aaral niya at kahit papaano ay nagiging close niya na rin ang ilan sa mga kaklase niya. Isang linggo na lang mula nung nag-start ang klase at until now, pakiramdam ni Ita ay nasa ibabaw pa rin siya ng alapaap. Paano ay pangarap niya lang noon na makapag-aral sa isang malaki at prestiyosong paaralan. Ngayon nga ay nangyayari na yon. Hi! Nag-angat ang tingin si Ita sa lalaking nagsalita sa harapan niya. Nang makita niyang mukha ng lalaki, natigilan siya ng ilang saglit. Napakagwapo ng kaharap na akala niya ay isa itong sikat na modelo. Nagtataka pa siyang lumingalinga sa pag-aakala na nagkamali lang ito ng nilapitan. Napansin niya ng ilang students na nasa cafeteria na nakatingin din sa kanila. Marahil maging sila ay nabigla rin dahil lumapit sa kanya ang gwapong lalaki. Ibinalik ni Ita ang tingin sa lalaki at saka awkward siyang sumagot. Hello? Naupo ito sa kanyang harapan. Your necklace. You're still wearing it. Bumaba ang tingin niya sa suot na kwintas na regalo pa sa kanya ni Magnus. Oo. Bagay na bagay sa'yo yan. Nakangiting sabi naman ng binata. Ang mga mata nito ay diretso na nakatingin sa mga mata niya. Napatitig si Ita sa binata. Ngayon niya lamang ito nakita, ngunit bakit parang kilala na siya nito. Nang mapuna ng binata ang pagtataka sa kanyang itsura, mahina itong natawa. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? I was your first kiss. Napakurap-kurap siya. Magnus? He smirked and nodded. Ako nga. Ikaw na ba talaga yan? Yes. Hindi ako makapaniwala. Nagbalik ka na pala. Masayang sabi niya. Ang laki na kasi ng pinagbago ngayon ni Magnus kaya hindi niya agad ito nakilala agad. Pero pansin niya na ganun pa rin ang mga ngiti nito. Yes, I did. 2 buwan na ako dito. Binalikan kita sa bahay ampunan pero ang sabi ni Sister Maria, matagal ka na daw na wala roon. Masaya ako na dito na lang pala kita matatagpuan. Masaya rin ako na makita ka ulit, Magnus. Ngumisi ito at inispread pa ang braso. Hindi mo man lang ba ako yayakapin? Hindi mo ba ako namimiss? Kasi ako namiss kita. Kung kaya tumayo agad si Ita at lumapit kay Magnus para yakapin ito ng mahigpit. Napatawa naman sa kanya si Magnus dahil muntik pa ngang matumba ang upuan nito dahil sa pagyakap nito sa kanya. Namiss kita, Magnus! Namiss din kita, Ita. Pareho nilang hindi pansin ang tingin sa kanila ng ibang mga students sa nasa cafeteria. Masaya si Ita dahil nagbalik na nga ang una niyang naging kaibigan. Marami pa naman silang time bago mag-start ang klase nila, kaya nagkwentuhan muna silang dalawa. Kahit pa matagal na panahon din na nagkahiwalay sila, para bang ganun pa rin ang closeness nila. Although mahiya siyang nararamdaman, ay hindi niya pa rin maipaliwanag ang mabilis sa tibok ng puso niya at mas pinili ni Ita na isang tabi muna yon. I'm studying engineering and I'm already in my last year. I told my parents na gusto ko sa Pilipinas ko na lang ituloy ang huling taon ko sa college. Sabi ni Magnus. Engineering ka? Ang galing mo naman. Yes, ikaw, anong kinuha mo? Mass communication. Bakit naman mass communication? Hindi ba't ang sabi mo sa akin na gusto mong maging architect? Aaminin man ni Ita na kinikilig siya dahil natatandaan pa rin ni Magnus ang sinabi niya dito nung tinanong siya nito kung ano ba raw ang gusto niya maging. Tinupad ko kasi yung mga pangarap na nag-ampon sa akin . Hindi kasi niya nakuha ang dream course niya noon dahil mas sinunod niya ang pangarap ng magulang niya para sa kanya. Kaya ako naman ang tumutupad ng para sa kanya. Tsaka nagustuhan ko rin ang course ko na to. Tingin ko ito talagang para sa akin. Really? That's good. Dito ka na ba mag-i-stay na matagal?
O babalik ka ulit sa London? Babalik pa ako pero para mag-training na lang. Nakaramdam ulit siya ng lungkot ng dahil doon. Talaga? Pero para nga lang sa training yon. Sa construction namin ako magtatrabaho. Kaya makakasama na kita ng matagal. Masaya ako marinig yan. Marami pa silang pinag-usapan na halos parehong hindi nila namalayan ang takbo ng oras. Napagtanto na lamang nila nang mag-ring ang bell. May next class ka ba? Tanong ni Magnus sa kanya at sa kanya lang din napagtanto may susunod pa nga siyang pasok at malapit na rin siyang maliit. Ay, oo nga pala. Meron pa ako next class na kalimutan ko. Kaagad siyang tumayo at inayos ang mga gamit niya. Nagtaka naman siya na tumayo rin si Magnus at kinuha ang libro niya. Ihahatid na kita. Alok nito. Ha? Hindi na kailangan. Of course, kailangan yan. Ako ang reason kaya ka malilate. Kung kaya ay wala siyang choice, kundi ang pumayag na ihatid siya ni Magnus kahit pa nahihiya siya dito. Ito na ba ang room niyo? Tanong nito nung nasa tapat sila ng pinto ng room niya. Ang mga blockmates niya sa loob ay gulat na gulat at nagtataka na nakatingin sa kanila. Oo, pasok ka. Pasok ka sa loob. Sabay kuha niya ng hawak nitong libro. I see. Bye. I'll see you later. Or perhaps tomorrow. Tumango siya at animoy pinipigilan ang kilig niya. Bye. Salamat sa paghatid. Al ka mabuti. Hinintay niya makalayo si Magnus bago siya pumasok sa loob at naupo sa seat niya. Kaagad naman na lumipat ng upuan sa tabi niya ang pinakamaganda na blockmates niya, si Claire. Hala, Ita, kaano-ano mo yung senior? Si Magnus ba? Hala, bakit ka naka-first name basis kayo? Senior pa rin natin siya, no? Kahit na ibang course natin sa kanya. Gagraduate na kaya yun ngayong taon. Awkward siya napahawak sa kanyang ulo. Kaibigan ko siya. Talaga? Naging magkaibigan kayo? Oo, bakit? Transferi kasi yun, sabi ng kuya ko. Galing daw London at sa isang prestigious school daw doon nag-aral. Gusto raw ata maiba ng environment kaya sa last year niya ng college, nag-transfer dito. Ang cool niya kaya talatang galing sa isang maharlikang pamilya. I mean, halos lahat naman ng nag-aaral dito ay mayayaman. Pero kakaiba kasi siya. Alam mo yung sobrang yaman niya talaga. Parang out of league nga siya sa lahat. Kahit pa yung ibang mayayaman na students dito. Pagkwento pa nito. Paano nga pala kayo naging magkaibigan? Nagkakalala kasi kaming dalawa 4 years ago sa bahay ampunan. Talaga? Tumango naman siya. Oo, naging magkaibigan kami. Kaya nung umalis ulit siya papunta ng London para dun mag-aral, isa kasing pamilya niya sa mga nagdodonate sa bahay ampunan kung nasan ako nun. Sa bahay ampunan ba kayo unang nagkita at nagkakalala? Ang sabi niya sa bahay ampunan niya ako unang nakita, pero ako sa simbahan ko siya unang nakita at nakalala. Ha? Bakit naman sa simbahan? Nagsiserve kasi ako nun sa simbahan. Sakop ng bahay ampunan yon. Nagkataon na nagsimba rin sila ng magulang niya. Umayos ito ng upo paharap sa kanya. Para bang sobrang interested ito na marinig ang kwento niya. Sino unang lumapit sa inyo? Si Magnus ba? Oo. Wow, talaga? Ang cute naman. Bukas sabihin mo sa akin kung anong susunod na nangyayari, ha? Nagsusulat kasi ako ng book. Tapos, this past few months, may writer's block ako kaya parang wala akong ganang magsulat. Parang ang cute ng story niyong dalawa ni Magnus. Gusto ko gawing inspiration. Si Claire na nga rin ang una niyang pinaka-naging close sa lahat ng blockmates niya. Kahit na nanggaling sa mayamang pamilya si Claire, naging close pa rin sila sa isa't isa. Bakit ka umiiyak? Nag-aalala na tanong niya kay Claire na sobrang dami na ng luha sa mga mata. Kasi nakakaiyak ang kwento ng buhay mo. Ayaw nang tumigil ang pagbuhos ng luha ko. Ang sakit sa dibdib nang nawalay ka sa kapatid mo tapos hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakikita. Inabutan niya ito ng tubig. Kung alam ko lang na iiyak ka ng ganito, hindi ko na dapat sinabi sa'yo. Sabihin mo pa kung anong susunod na nangyari.
Claire, why are you crying? Pareho naman sila ni Claire na tumingin sa likuran niya nang marinig niya ang boses ni Magnus. Napakunot ang noon nito habang naglalakad papalapit sa kanila. Na makalapit si Magnus sa tabi ng upuan ni Claire, hinawakan nito ang mukha ni Claire at pinahid ang luha sa mata. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Kunot noon na tanong ni Magnus. Kasi kuya, naiiyak lang ako sa kwento ng buhay ni Ita. I asked her kasi na sabihin sa akin ng lahat para may inspiration ako sa book ko. Tapos I can't stop crying na. What's that? Akala ko naman may nang-away na sa inyong dalawa. Binitawan naman ni Magnus ang mukha ni Claire at lumapit ito sa tabi ni Ita para doon maupo. You're such a cry baby, Claire. But it's nakakaiyak kaya. Nang mapansin ng dalawa ang pagtataka niya, agad na nag-explain si Claire. By the way, Ita, we've been friends na since kahapon pa. Pero hindi ko pa rin pala nababanggit sa'yo. Magnus is my cousin. At biglang pagiging close nilang dalawa ni Claire ay mas lalo pang hindi nagustuhan ni Carmine. Palagi nila kasi ito makakasalubong sa tuwing magkasama sila ni Claire o di naman kaya ay kasama rin nila si Magnus. Ang sabi sa kanya ni Claire ay may gusto raw si Carmine kay Magnus kaya hindi na ito nagtataka kung bakit masama ang tingin ni Carmine kay Ita sa tuwing nakakasalubong nila ito. Ita, lunch tayo together? Iyakag ni Magnus. Mabilis ngang naglakad niya kanina pero tumakbo ito para habulin siya. Kinuha na rin ito ang bag niya para ito na ang magdala noon. Sige, tugon niya. Medyo alanganin pa siya dahil alam niyang nasa cafeteria rin ngayon si Carmine. As much as possible, umiiwas na talaga siya kay Carmine dahil ayaw niyang maulit na naman ang ginawa nito sa kanya noon. Si Claire, bakit hindi mo siya kasama? Tanong ni Magnus. Kasama niya kasing boyfriend niya ngayon eh. Lagi nila akong kasama sa tuwing may date sila. Feeling ko nawawalan sila ng privacy. Sagot niya. Ang totoo niyan ay pinipilit pa siya ni Claire kanina na sumama sa kanila, pero tumanggi siya. Pagdating nila sa cafeteria, hindi nga siya nagkamali ng hinala na andun din si Carmine. At ang mga alipores nito. Masama ang tingin nito sa kanya lalo na nang pinaghila siya ni Magnus ng Celia. Napayuko na lamang siya habang si Magnus ay hindi malang pinansin ang sama ng tingin ng mga ito. Noong pauwi na si Ita, binantayan siya ni Carmine at ang mga alipores nito para bantaan. Ikaw talaga, gagawin mo ang lahat para lang may magstay dito sa school ano? Pati ba naman si Magnus lalandiin mo rin? Dahil alam mong mayaman siya? Ha? Ano bang sinasabi mo, Carmine? Hindi ko siya nalalandiin, no? Kaibigan ko lang siya. Naguguluhang sabi niya. Kaibigan? Natatawa ito sa kanya. Do you really think na makikipagkaibigan si Magnus sa isang kagaya mo? You are just nothing. Kumbaga basahan ka lang dito. Puno naman ng panlalait na tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi ko nga alam kung bakit nagiging mabait pa si Magnus sa isang kagaya mo eh. You are just nothing but a piece of trash. Tumawa na rin ang mga alipores si Carmine. Sabay tinignan din ng mga ito mula ulo hanggang paa na para bang siya na ang pinakamaruming tao sa mundo. Malabo talaga na makipagkaibigan si Magnus sa isang kagaya niya. Sabi naman ng isa pa sa mga alimores ni Carmine. Unless of course, ibinigay mo ang katawan mo sa kanya. Di malamang yun nga ang ginawa niya. Nagawa niya ang mandaya noon sa exam namin para lamang malamangan niya ako eh. For sure ngayon, inakit niya rin si Magnus. And I'm sure, ginamit niya ang katawan niya para akitin si Magnus. After all, yan naman talagang gawain ng mga katulad niya, diba? Sinubukan pa ni Ethan na maging kalmado. Hindi ko ginawa yung mga yan. Huwag kang gumawa ng kwento, Carmine. Ngunit sadyang ayaw siyang tigilan nila, Carmine. Mas lalong lumaki ang galit nito sa kanya dahil ang kanilang gusto ay malapit ito sa kanya. Kahit pa binigyang linaw niya na ito dito na magkaibigan lang silang dalawa ni Magnus, ayaw nilang maniwala sa kanya. Ang akala ay nilalandi niya talaga si Magnus. Oh, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Magnus sa kanya nang nakita siya nitong umiiyak habang mag-isang naglalakad sa parking.
Inaway na naman kasi siya kanina ni Carmine at ng mga alipores nito. At higit pa roon, ay pinahiya rin siya ng mga ito sa mga estudyante roon sa library. Kung ano-ano ng mga masasakit na salita ang ibinato nila sa kanya. Tinawag nila siyang malandi at mandaraya. At kung hindi lang pumagit na ang librarian sa kanila at pinigilan si Carmine at mga alipores nito, baka hanggang ngayon pinapahiya pa rin siya ni Carmine at ng mga kaibigan nito. Ha? Wala, napuwing lang ako. Sagot niya kay Magnus sabay punas ng luha sa kanyang mga mata. Kung napuwing ka, bakit ganyan karaming luha sa mga mata mo? Kunot na pa rin tanong ni Magnus. Wala to. Kailangan ko na makauwi. Mauna na ako sa'yo, Magnus. Lalampasan niya na sana ito subalit na hawakan ni Magnus ang kanyang kamay para pigilan siya. Hinawakan siya nito sa balikat at hinuli ang mga mata niya. Baka sa mukha nito ang pag-aalala para sa kanya. Sabihin mo nga sa akin kung anong totoong nangyari, Ita. Anong dahilan? At bakit ka umiiyak ngayon? I'll help you. Hindi siya sumagot. Inabot naman ni Magnus ang mukha niya at pinahid ang butil ng luha na hindi niya naman namalaya na pumatak na naman pala. May nangbuli ba sa'yo dito? Umiling si Ita at iniwas ang tingin. Wala. Then? Napuwing lang talaga ako. Ngunit hindi pa rin naniniwala sa kanya si Magnus dahil halata naman na hindi siya lumuluha dahil lang sa napuwing siya, kundi dahil umiyak talaga siya. Sabihin mo lang sa akin kung may hindi magandang nangyari. I'm willing to help you, okay? Just tell me everything. Ayaw ni Ita na sabihin kay Magnus ang tungkol sa ginawa ni Carmine. Sa totoo niyan ay plano niya nang iwasan na lang si Magnus para hindi na magalit sa kanya si Carmine. Ayaw niya na mas lalo pa siya nitong pag-initan dahil alam niya rin kung ano ang kaya nitong gawin. Ang landi talaga ng babaeng yan. Inisasabi ni Carmine sa mga kaibigan nang makita nilang yakap ni Magnus si Ita. Mukhang may pagtingin nga sa Magnus sa kanya, Carmine. Although hindi ako sure kung ganun din bang nararamdaman ni Ita sa kanya. Pero down bad sa kanya si Magnus. Sabi ng isa sa mga alipores si Carmine. Anong gagawin mo ngayon, Carmine? Papayag ka bang maagaw sa'yo ni Ita ang lalaking gusto mo? Of course not. Mariin naman na sagot ni Carmine. Nagawa ko nga siyang mapatalsik nun eh. I'm sure, magagawa ko rin na maalis siya sa landas namin ni Magnus. Ang buong akala pa ni Ita ay sapat na ang lahat ng problema na naranasan niya noon. Ngunit naulit na naman ulit ang lahat. Ayaw na naman siyang lubayan ni Carmine at nakahanda talaga itong gawin ng lahat para masira siya sa mga tao. Bukod pa roon, nagkaroon din ng malubhang sakit ang Mama Delilah niya. Matagal na raw pala ang sakit na yon ng Mama Delilah niya. Sadyang hindi lang nito sinabi agad sa kanya dahil ayaw daw nito na mag-alala siya dito. At ang gusto nito ay mag-focus lang siya sa kanyang pag-aaral, ngunit lumalala ang sakit nito. Kaya hindi na nito natago sa kanya. Bakit ka magda-drop out, Iha? Sayang naman ang scholarship mo. Kunot noong tanong ng kanyang professor matapos niyang sabihin dito na magda-drop out na siya. Kailangan ko po kasi ng trabaho. Hindi mo ba kayang pagsabayin ng pag-aaral at trabaho mo? Kailangan ko rin po kasing alagaan ang mama ko. May malubhang sakit po kasi siya ngayon. Hindi ko po kayang pagsabayin ng lahat. Babalik na lang po siguro ako sa pag-aaral kapag maayos na po ang lahat. Paliwanag ni Ita. Tumango ang professor niya. Ganun ba? Kung yan ang desisyon mo, sa tingin ko ay wala naman ako magagawa para pigilan ka. Don't worry. I'll submit this dropout form right away. Ngumiti naman si Ita bago tumayo. Maraming salamat po, ma'am. Matagal niya ring pinag-isipan nito. Nag-decide si Ita na huminto ulit sa pag-aaral para alagaan ng Mama Delilah niya at para makapagtrabaho rin siya dahil mas lalong dumadami ang kanilang mga gastusin. Alam ng Mama Delilah niya ang pasya niya na ito. Sobrang naiyak nga ito noong sinabi niya ang desisyon niya. Ngunit nangako naman si Ita na babalik din siya sa pag-aaral kapag maayos na ang lahat. Ita, may plano ka ba today? Tanong ni Magnus sa kanya nang makita siya nitong naglalakad. Dala niya ang mga gamit niya sa locker dahil hindi naman na siya babalik pa. Kailangan ko umuwi ng maaga.
May sakit kasi ang mama ko. Sagot niya. Ganun ba? Gusto mo bang hatid kita sa inyo pa uwi? Kukunin na sana ni Magnus sa mga dala niya subalit iniwas niya yun. Hindi na. Una na ako sa'yo. But, hindi niya na pinakinggan pa ang sunod na sasabihin at nilagpasan niya na ito. Nagtataka namang sinundan na lang siya ng tingin ni Magnus. Mabuti na lang at matapos ang 1 linggo na paghahanap ng trabaho, ay natanggap kaagad siya bilang kasambahay. Magnus, anong ginagawa mo dito? Magkahalong gulat at pagtataka ang naramdaman niya. Nang pagbukas niya ng door ay tumambad si Magnus. I live here? Huh? Nilingon niya ang mag-asawang masini na masayang sinalubong si Magnus. Nakatayo lang si Ita sa may pinto. Nagulat pa rin. Hindi niya kasi inaasahan na ang amo niya pala ay ang mga magulang ni Magnus. Akala niya ay kaapelido lang ni Magnus sa mga ito kasi noong linggo niya sa trabaho ay hindi niya ito nakita. Gusto ko ang trabaho mo, Ita. Magaling ka sa ganito. Papuri sa kanya ng ama ni Magnus. Kahit nga ang ina ni Magnus na nakaupo sa tabi ng asawa ay namangharin kasi magaling daw siya sa mga paperworks. Nagpatulong kasi sa kanyang mag-asawa kanina sa trabaho nila dahil kailangan daw nilang matapos agad iyon. Salamat po, sir. Ma'am, nahihiya namang tugon niya dito. You know what, Ita? I can see so much potential in you. Bakit pa hindi ka nalang bumalik sa pag-aaral? Sabi ni Mrs. Mancini, ang ina ni Magnus. Gusto ko po sana kaso kailangan ko po magtrabaho para sa amin ni Mama. Kapag magaling na po si Mama, babalik na po ako sa pag-aaral. Sagot niya naman. Inilapag naman ni Mrs. Mancini ang file sa table na nasa harap niya. No, mag-enroll ka ulit. This year. Take a special exam para hindi mo na kailangan na magantay ng ilang buwan at mag-second year ka na kaagad. Kami nang bahala sa pagpapagamot ng mama mo at kami na rin ang asawa ko ang bahala sa mga tuition fees mo. Talaga po? Magkahalong gulat at saya na sinabi niya. Yes, gusto namin na ituloy mong pag-aaral mo. After that, maaari ka magtrabaho sa kumpanya namin since may nakikita naman akong potential sa'yo. Sobrang laki ng pasasalamat ni Ita sa kabaitan sa kanya ng mag-asawang Mancini at tuwang-tuwa rin siya. Kaagad nga niyang sinabi sa Mama Delilah niya na sobrang masaya rin para sa kanya. Na makauwi na rin si Magnus mula sa eskwela, masayang sinabi niya dito kung ano ang desisyon ng magulang nito na ikinatuwa rin ni Magnus. Siya ang dahilan kaya napapadalas ang pag-uwi ni Magnus sa bahay. I want to make her happy. Sabi ni Mrs. Mancini sa asawa. Bata pa lang si Magnus, sobrang distant na siya sa atin. Kaya nga mas pinili niyang manirahan na mag-isa noon. Pero mula nung tinupad natin ang pakiusap niya na bigyan ng trabaho si Ita, dahil sobrang kailangan daw ni Ita ang trabaho na to, pansin ko naging malapit na ulit siya sa atin. Lagi na rin siyang umuwi dito sa bahay. Kaya masaya ako. And besides, sobrang bait at talino rin talaga ni Ita. Dedicated siya sa anumang trabaho na ipagawa natin sa kanya. Alam kong pure ang intention niya. Alam mo yung para siyang isang anghel? Hindi lang siya maganda kundi busilak din ang puso. I heard from Magnus na hindi raw biological ni Ita ang Mama Delilah niya at adopted lang ito. But she's willing to do and sacrifice everything for her. Tumango naman si Mr. Mancini. Sa tingin ko rin na in love sa kanyang anak natin. Nag-aalala lang ako na baka masaktan si Magnus sa huli. Dahil base sa nakikita ko kay Ita, wala siyang oras para sa pag-ibig. At nasa goal niya lang atensyon niya. I'm sure darating naman ang araw na matututunan din ni Ita na mahalin ang anak natin. Magnus is lovable. Hindi malabong magkagusto rin sa kanya si Ita. At kapag nangyari yon, we will give them our full support, okay? Tumango ulit si Mr. Mancini habang nakangiti sa asawa. Sure, para sa ikakasaya niya ng anak natin. Kahit sino pa mang taong mapili niyang mahalin, we will support him. Katulad nga ng ipinangako sa kanya ng mag-asawang Mancini, pinabalik siya ng mga ito sa pag-aaral at sila na rin ang sumagot sa pagpapagamot ng Mama Delilah niya para raw mapagsabay niya ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho.
Dahil nga sa iisang university lang sila ni Magnus na pumapasok, ay isinabay na siya nito sa sasakyan nito pagpasok sa university. Ita! Naupo sa harapan niya si Carmine na ilang linggo niya na rin hindi nakikita. Mula nung bumalik siya sa pag-aaral ay ngayon niya lang ulit ito nakita. Bakit Carmine, may problema ba? Nag-aalala na tanong niya dito. Alam ko nakagawa ko na maraming kasalanan sa iyo noon. Ako ang dahilan. Kaya ka na-kick out nung grade 12 tayo. Ako naglagay ng answer sheet sa bag mo noon para pagmukain kang nandaya. Dahil ayoko malamangan mo ko. Ako rin ang nagkalat ng walang katotohanan na kwento tungkol sa iyo sa campus. I said a lot of things behind your back. At pinagsisihan ko lahat ng yon, Ita. I'm really sorry. Please, forgive me. Nagtataka siya kung anong nangyayari at bigla na lamang humingi ng tawad ngayon sa kanya si Carmine. Umiiyak pa ito sa harapan niya ngayon at halata sa mukha ang labis na takot. Ano nangyari? Ba't ka umiiyak? At bakit bigla ka nalang humihingi ng tawad sa akin ngayon? Si Magnus. Nagtataka na nagkunot-noo siya. Bakit si Magnus? Anong ginawa niya? Siyang dahilan kaya posible ako makick out dito. Ha? Nalaman niya kasi na ako ang dahilan kung bakit may kwentong kumakalat tungkol sa iyo sa buong campus at nagalit siya sa akin. Nagalit siya kasi ang akala niya ay ako rin ang dahilan kaya ka nag-drop out at lagi ka raw umiiyak. Kaya ang gusto niya ngayon ay makick out na rin ako para wala na raw manggugulo sa iyo. Inabot ni Carmine ang kamay niya habang nananatiling gulat siya dahil hindi niya inaasahan na gagawin naman iyon ni Magnus. Tulungan mo ako, Ita. Hindi ako pwedeng tuluyan na makick out. Galit na galit sa akin ang mga magulang ko kapag tuluyan na ako makick out. Itatakol na nila ako. Hindi ko makakaya yon. I love my parents, Ita. At ayoko silang ma-disappoint pero na-disappoint ko na sila ng sobra. Hindi ko na pwedeng dagdagan pang disappointment nila sa akin. Kaya please tulungan mo ako, Ita. Parang awa mo no, kausapin mo si Magnus. Nakahanda akong gawin ang lahat. Please. Oo nga at malaki ang kasalanan sa kanya ni Carmine. Marami itong maling nagawa sa kanya. Ngunit ayaw niya na mangyari dito kung ano man ang nangyari sa kanya. Ayaw niya na makick out ito dahil alam ni Ita na tulad niya ay may mga pangarap din si Carmine sa buhay na gusto rin itong makamit at ayaw niya na maging hadlang siya sa pag-abot ni Carmine sa pangarap na ito. Mabuti na lamang at naunawaan naman ni Magnus ang dahilan niyang yon. Kaya kinausap niya ito at sinunod ito ang pakiusap niya. Hindi natuloy ang pagpapakick out kay Carmine pero may warning na ito mula sa mga nakakataas. Malaki naman ang pasasalamat ni Carmine at nangako na hindi na ulit ito gagawin ng mga nagawa nito noon. Sa totoo lang ay hindi niya rin alam kung genuine ba ang paghingi ng tawad sa kanya ni Carmine. Pero hindi na mahalaga yon sa kanya at pinatawag niya pa rin ito. After all, mas masarap naman talaga sa pakiramdam kapag wala na tayong mga kagalit sa buhay. Sa kabila ng lahat ng kasalanan na nagawa niya sa'yo, you still chose to forgive him. Sabi ni Magnus sa kanya. Oo naman. Ramdam ko namang pinagsisihan niya ang lahat ng nagawa niya sa akin noon. At sino ba naman ako para hindi siya patawarin at bigyan pa ng isa pang chance? Ang sabi rin kasi sa akin ng mga magulang ko nung nabubuhay pa sila, lagi daw pipiliin na magpatawad at magpakumbaba. Dahil mga tao lang din naman tayo na nakakagawa ng mga pagkakamali. Sagot ni Ita. Sabi ko sa iyo, Kuya Magnus Ita is an angel. Nagpe-pretend lang siyang tao. Sabi naman ni Claire na tinawanan niya na lang din. Masaya na si Ita sa buhay niya ngayon pero hindi niya pa rin kinakalimutan ang pangako niya sa kapatid niyang si Cielo. Isang taon mula nung nagtrabaho siya sa Mancini ay nakapag-ipon na siya ng sapat na pera kung saan sigurado siyang mabigyan niya ng maayos na buhay ang kapatid niya. At tulad ng pinangako niya noong kay Cielo bago siya umalis, binalikan niya nga ito. Ate Ita, nagbalik ka! Agad na tumakbo palapit sa kanya si Cielo nang makita siya nitong nasa tapat ng gate. Naabutan niya si Cielo na nagwawalay sa harap ng bahay at hindi tulad nung huli niyang makita si Cielo, matangkad at malaki na ito, subalit sobrang payat.
Ate, sobrang saya ko nagbalik ka na. Umiiyak na sabi ni Shelo habang yakap-yakap siya. Ako rin, Shelo. Sobrang saya rin ni ate na nakita kita ulit. Parang tubig sa talon na walang tigil sa pag-agos ang luha sa mga mata niya. Sa wakas, nakita na ulit kita. Walang tigil sa pag-iyak si Shelo. Parehong umiiyak at masaya. Dahil muli na namang magkasama ang isa't isa. Yumuko si Ita at hinawakan niya ang mukha ng kapatid tsaka pinunasan niya ang luha sa mga mata nito. Ang laki-laki mo na, Shelo. Pero ikaw pa rin ang nag-iisang baby ng ate. Dahil narinig ang kanilang pag-iyakan, lumabas ang bahay ang tiyahin niya at ang mga anak nito. Aba, Ita, nagbalik ka na pala sa wakas. Tumawang sabi ng tiyahin niya. Kita mo nga naman, pinag-uusapan pa lang namin kanina kung kailan mo babalikan yung pabigat at palamunin mong kapatid. Nabalak pa sana namin ipagbili yan dahil sobrang dami na ng mga nagastos namin sa kanya. Itinago ni Ita ang kapatid niya sa kanyang likuran. Nandito na ako para kunin ang kapatid ko. Hindi mo siya makukuha ng ganun-ganun lang sa amin, Ita. Nakangising sabi ng kanyang tiyahin. Alam kong darating ang panahon at babalik ka para makuha ang kapatid mo mula sa amin. Kaya, naglista ako kung magkano ang lahat ng gastos namin sa kanya mula nung iniwan kayo sa amin ng magulang ninyo. Inaasahan na ni Ita na mangyayari ito. Dahil mukhang pera nga ang tiyahin niya kaya pumunta siya dito ng prepared. Inutusan ni Tia Ruby ang isa sa mga anak nito na kunin ang listahan na sinasabi habang ang asawa naman ng kanyang tiyahin ay kumuha rin sa mga gamit ni Shelo sa loob ng bahay. 500,000. Iyan ang halaga na kailangan mong bayaran sa amin bago mo makuha ang kapatid mo sa amin. May interes na yan dahil masyadong matagal bago ka bumalik. Kung hindi mo mababayaran sa amin ang halagang yan, huwag ka na ring umasa na mababawi mo pang kapatid mo sa akin. Ganito lang ba kaliit ang kailangan kong bayaran sa inyo? Pwes, narito ang 1,000,000. Galit na ibinato ni Ita ang kulay itim na shoulder bag na nakasukbit sa balikat niya sa lupa. May sobra pa yan. Basta ibalik niyo sa akin ang kapatid ko. Nagduda pa sa binuksan ng tiyahin niya ang bag at nagulat ito sa nakita. Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? Hindi na mahalaga kung saan, Ruby. What's important is that nabayaran ko na kayo at wala na kaming utang sa inyo. Magmula rin ngayon ay hindi na kayo maaaring lumapit sa amin ng kapatid ko. Puno ng galit ang mga mata niya habang nakatingin sa kanila. Salamat po sa pag-aalaga sa kapatid ko. Kahit pa alam ko na hindi maganda naging trato niya sa kanya. Sana ay hindi na ulit mag-cross sa mga landas natin. Dahil kapag dumating sa punto na kayo naman ang mga ilangan, hindi ko na alam kung makakaya ko ba na tulungan kayo. Matapos na iniwan na nga nila ang mga ito. Hindi na nila dinala ang mga gamit ni Shelo. Mabibilhan niya naman ng ibang gamit ang kapatid niya. Ang mahalaga ay kasama niya na ulit ito at hindi na ulit sila maghihiwalay. Hindi naman pinansin niyang tiyahin niya at ang pamilya nito ang pag-alis nila ni Shelo dahil busy na sila sa pagbibilang ng pera. Salamat po at ginawa mo yun, ate. Sorry rin kasi naubos ang pera mo. Alam kong matagal mong pinag-ipunan yon. Sabi sa kanya ni Shelo na wala pa rin tigil sa pagluha. Tumigil naman sila sa paglalakad. Pinunasan ni Ita ang luha sa pisngi ng kapatid niya. Huwag mong isipin yon, Shelo. Hindi mahalaga sa akin ang pera. Makakaipon pa naman ulit ako nun kasi nagtatrabaho naman ako. Ang mahalaga ay kasama na kita ngayon at hindi na ulit tayo magkakahiwalay. Lumuluhang niyayakap siya ni Shelo. Maraming salamat pa rin po, ate. Hawak-hawak niya ang kamay ni Shelo na bumalik sila sa sasakyan kung nasaan naghihintay sa kanila si Magnus. Siya ang may sabi kanina na hintayin lang sila nito sa sasakyan at siya nang kakausap sa tiyahin niya. Hindi nga umalis si Magnus at naghintay lang ito doon. Nang makita siya ni Magnus na kasama ng kapatid niya ay sobrang saya ng itsura nito. You did it, Ita. Nabawi mo sa kanilang kapatid mo. Magkasama na ulit kayo. I am so proud of you. Masayang sabi nito at saka niyakap siya at nagpakilala rin ito kay Shelo. Maraming salamat, Magnus. Salamat sa tulong mo sa amin ng kapatid ko.
Ngumiti naman sa kanya si Magnus. I'm just here to support you, Ita. You're the one who did everything. You should be thanking yourself because you made this happen for your sister. Sobrang masaya si Ita ngayon. Nakasama niya ulit ang kapatid niya. Naging close rin agad sina Shelo kay Mama Delilah at ang tingin na rin ng kanyang Mama Delilah kay Shelo ay sarili na rin itong anak. Si Ita na ang nagpaaral sa kapatid niya at nangako siya na babawi siya sa lahat ng naging pagkukulang niya rito at sa mga taon na hindi sila nagkasama ang dalawa. Kasama niya si Shelo sa pag-celebrate ng lahat ng mga achievements niya. Noong pumasa si Magnus sa board exam bilang top-notcher at naging isang ganap ng engineer, kasama silang tatlo ni Shelo at ng Mama Delilah nila sa pag-celebrate. Noong nakapagtapos siya sa pag-aaral, kasama niya rin si Shelo at ito pa nga ang nagsuot sa kanya ng award niya dahil nakapagtapos siya bilang summa cum laude. Kasama niya si Shelo sa pag-celebrate sa lahat ng mga achievements niya sa buhay at alam niyang kung saan man ngayon ang mga magulang nila ay masaya rin ito para sa kanila. Engineer, nakauwi ka na pala. Napagod ka ba sa trabaho? Masuyong tanong ni Ita sa kanyang fiancé na si Magnus, nakakauwi lamang mula sa trabaho. Naglalambing naman na niyakap siya nito at humalik pa ito sa kanyang balikat. Medyo, maraming gawain sa construction ngayon. Plus, I feel like I'm having a sunburn. Pero ngayon nayakap-yakap ko na ang pahinga ko. Parang nawala ng pagod ko. I feel refreshed. Mahina namang natawa si Ita sa sinabi ng kanyang napakagwapong mapapangasawa. Paghahanda na kita ng merienda, may binake akong cake para sa'yo. 5 minutes, love. Pagpigil naman sa kanya ni Magnus at mas isiniksik pa nito ang mukha sa leeg niya. Mag-charge muna ako. Hinayaan naman ni Ita ang mapapangasawa na yakapin siya at hinagod niya rin ang likod nito. Ganito lagi si Magnus kung maglalambing ito sa kanya, parang bata. Gustong-gusto naman ni Ita sa tuwing nagpapababy ito sa kanya at hinahayaan itong alagaan niya ito. 3 buwan nang lumipas mula nang ma-engage silang dalawa at sa susunod na taon na ang kasal nila. Tandang-tanda niya pa rin kung paano nagtapat ng nararamdaman sa kanya si Magnus noong graduation niya. Naghintay na matagal si Magnus bago ito umamin sa kanya na mahal siya nito dahil ayaw raw nitong makaabala sa kanya ang nararamdaman nito. Noong nakapagtapos siya ng pag-aaral ay sakalang nagkalakas ng loob si Magnus na aminin sa kanya ang feelings na ikinasaya naman ni Ita dahil ang buong akala niya talaga ay hindi siya nito mahal at one-sided lang ang feelings nila para sa isa't isa. Matagal na pala siyang gusto ni Magnus. Nung unang beses pa lang na masilayan siya nito sa bahay ampunan, ang sabi nito sa kanya ay nagkagusto na ito sa kanya. Pero since pareho silang mga bata noon, pinigilan nito ang feelings para sa kanya at naghantay hanggang sa maging handa na sila pareho. At natupad niya na rin ang lahat ng mga pangarap niya. Si Ita naman ay hindi alam kung kailan nagsimula ang feelings niya para kay Magnus. Hindi niya alam kung mula ba noong unang beses niya itong makita at makausap sa simbahan, o noong hinalikan siya nito sa ilalim ng puno, o noong muli sila nagkita matapos ang mahabang panahon. Hindi niya alam kung kailan pero isa lang ang sigurado siya. Iyon ay ang mahal na mahal niya si Magnus at hindi niya kayang wala ito sa piling niya. Sarap talaga ng misis ko mag-bake, sabi ni Magnus pagkalabas niya ng cake na binake niya kanina. Hindi mo pa nga natitikman paano mo naman nasabing masarap na? Natatawa naman na tanong niya. Tsura pa lang masarap na. Tsaka kapag ikaw ang nag-bake, sure nang masarap yan. Sabi nito sabay kindat pa sa kanya. Sus, bolero. Naglalambing pa rin na lumapit sa kanya si Magnus at niyakap siya mula sa likuran at humalik pa ito sa pisngi niya. Nasa ganoong ganap sila nung dumating ang magulang ni Magnus kasama si Shelo na kaagad silang inasar kasi para raw silang lalanggamin sa kanilang kaswitan. Botong-boto naman sa kanya ang mga magulang ni Magnus para sa kanilang anak. At ganoon din si Shelo sa kuya Magnus nito. Alam daw kasi nila na pareho silang magiging masaya sa piling ng isa't isa dahil alam nila kung gaano nilang kamahal ang isa't isa. Sa kabila ng lahat ng kasalanan nila sa inyo ng kapatid mo, nagawa mo pa rin na patawarin sila.
Wika ni Claire habang nasa labas sila ng operating room. Matagal naman ang lahat ng yon. Tsaka, napag-usapan na namin ni Shelo yon na mas masaya kung mawawala ng bigat at galit sa aming mga puso dahil sa ginawa nila. Sagot naman ni Ita. Noong nakaraang linggo ay lumapit sa kanya ang mga anak ng cherubin niya para humingi ng tulong sa kanila dahil ooperahan daw ang kanilang ina at wala na silang sapat na pera dahil nawaldas na nila ang 1,000,000 na nakuha nila mula sa kanila noon. Sa kabila ng lahat ng mga kasalanan nila sa kanila ng kapatid niya, ay nagawa pa rin nilang mapatawad at magpakumbaba. Bago ang operation ni Cherubi, humingi ito ng tawad sa kanilang dalawa ni Shelo, na pinatawad naman nilang dalawa. Para kasi sa kanilang dalawa ni Shelo, mas masaya pa rin ang buhay kung wala silang galit na kinikimkim sa kanilang mga puso. Kahit na hindi na maibabalik sa dati ang lahat at hindi na rin mababago ang mga nangyari na, ang mahalaga ay totoo silang magkapatawaran na at may lesson silang natutunan sa buhay. Swerte ko sa asawa ko, no? Kaya mahal na mahal ko yan eh. Pagyayabang naman ni Magnus sa sinang-ayunan naman ni Claire. Oo nga kuya, ikaw na talaga ang pinakaswerte sa lahat. Pasalamat ka at pinatulang ka ng Ita eh. Maswerte rin ako kay Magnus ano? Sobra. Sabi niya kaya naglalambing na lumapit sa kanya si Magnus at niyakap din siya na napailing na lang sa kanilang dalawa ni Claire. At kung may isang bagay pa ang sigurado, iyon ay maswerte rin ang kanilang mga magiging anak sa kanilang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Aminin mo na kasi sa kanilang totoo, Ita. Nandaya